Harap mo ang maging isang nurse, ano? Ewan ko po, hindi ko pa rin po masasabi. Sandali. Gusto ng mga may sakit na makarinig ng mga masasayang kwento para maaliw sila. Dahil nga sa alam nila ang katotohanan hindi sila maaaring makakita ng magagandang tanawin sa kanilang silid. Kailangan kahit paano ay maging masaya sila. Ang higit pa lang kailangan nila ay mapasaya. Nagpakita ang anghel at nagwikang, magsisilang ka ng isang malusog na sanggol, lalaki. Nagkatotoo nga ang winika ng anghel. Hindi nagtagal, nagsilang nga ang prinsesa ng isang napakalusog na sanggol. Tama na. Bakit, Colin? Mary, alam mo namang wala na akong ina, hindi ba? Colin, pareho lang tayo. At hindi ako malusog. Maluba ako, Mary. Maaari ka pa namang maging malusog, Colin. Isa pa, bakit mo dinidibdib? Isang kwento lang naman ito. Hindi mo ba nagustuhan ang kwento? Ibang kwento na lang ang basahin mo. Ayoko nung tungkol sa isang ina at sa napakalusog nitong anak na lalaki. Diyan ka na! Siya nga itong pinipilit na pinasasaya, siya pa itong galit. Ako, pag hindi ako makapagpigil. Ha? Senyorita, may masama bang nangyari sa'yo? Pupunta na lang ako sa aking hardin. Ha? Alam ko na. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Senyorito Colin. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi naman ako ang kanyang tapag-alaga Senyorita, konting tiis pa. Malungkot si Senyorito Colin. Kailangan kanya. Pero sobra na siya. Tinutulungan ko na nga. Ako pang masama. Senyorita, sa pagkakatanda ko, ganyan din ang ugali mo noong mga unang araw mo dito. Ha? Mali ang paratang mo. Marami kaming umaasa sa'yo. Huwag kang susuko sa kanya, Senyorita Mary. Sige, hindi ako susuko. Ha? Kamahal-mahaling Raha, nagdala po ako ng mga aklat. Kayo na po ang bahalang pumili kung ano aklat ang nais niyong basahin. Ayaw mo namang magbasa para sa akin? Mas mabuti pang ikaw ang magbasa. Pero di ako marunong magbasa. Ha? Ibig mong magsabihin hindi ka pa marunong magbasa ng mga titik? Tama ka. Bakit hindi? Hindi ko na kailangan. Kung may gusto akong basahin, tatawag ako na magbabasa para sa akin. Isa pa. Napakabigat ng mga aklat nito. Yun ang isang dahilan kung bakit ayaw ko matutong magbasa. Gusto mong turuan kita kung paano magbasa? Ayoko. Tiyak na babawian ako ng buhay bago pa ako matuto. Hindi yan totoo, Colin. Isang napakalaking kakulangan sa isang bata pag hindi ka marunong bumasa. Hindi ka ba naiinggit sa mga batang nakakasulat? Meron ako mga katulong para gumawa ng aking mga sulat. Naku! Marami kaming umaasa sa'yo. Colin, subukan natin. Gusto mo? Sabi ng ayoko, ba't ba ang kulit-kulit mo? Dito tayo magsisimula. Titik R-O-S-E. Rose. Colin, tingnan mo ito. Kung sa Tagalog, rosas ito. Ayoko na pinipilit ako. Pero Hindi ko Colin, sinabi sa'yo na turuan mo ako paano bumasa. sampang taong gulang ka na, hindi ka pa rin marunong magbasa. Dahil ka pa rin isang bata, hindi ka pa naiiya sa sarili mo. Ano? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako makikinig. Kung ayaw mo, bahala ka. Mas matigas pa ang ulo niya sa akin. Ako na nga itong nagtsatsagang turuan siya magbumasa, siya pa ang galit. Isang dukal, dalawang dukal, tatlong dukal na! Isang dukal, dalawang dukal, tatlong dukal na! Aba, tinutulungan niyo pala ako. Maraming salamat sa inyong tatlo, ha? Tinudukal namin ang lupa para mapagtaniman. Ito ang pinagagawa sa amin ni Kuya Dikon. Kailangan daw tapusin bago lumubog ang araw. Isang dukal, dalawang dukal, tatlong dukal na! Isang dukal, dalawang dukal, nasaan si Dikon? Na! Hindi nga alam! Ma?
Siguro nasa lihim na din si Deacon. Pero hindi ako makakasunod. Mary! Oh, aba, Camilla! Alam ko, Mary. Alam ko rin na pinakaiingat-ingatan mo ang mga bagay na yon dahil yun ang iniwang alaala ng iyong ina, hindi ba? Pero bakit may ganon din si Colin? Ibig mo sabihin nakilala mo ang anak ni Mr. Craven? Kilala mo ba siya? Bakit pare-pareho tayong meron ng ganong uri ng ornamento sa buhok? Mary, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ha? Makinig kang mabuti. Matalik na magkaibigan sina Mrs. Craven at ang iyong ina. Noong dumating ang panahon kailangang umalis ng iyong ina papuntang India, gumawa si Mrs. Craven ng 3 ornamento at ibinigay ang isa sa iyong ina at ang isa naman ay sa akin. Nagkaroon kami ng sumpaan sa isa't isa na manatiling magkaibigan kahit magkalayo. Nagsumpaan kaming magkita-kita sa hardin pagkalipas ng 10 taon. Sa lihim na hardin? Subalit hindi na natuloy ang aming sumpaan dahil sa aksidenteng nangyari noong kaarawan ni Mrs. Craven. Noon siya namatay, di ba? Oo, at ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Yumaon na rin ang iyong ina matapos noon. Ako na lang at ang 3 ornamento ang natira sa aming sumpaan. Nakakalungkot isipin. 11 taon na ang nakakaraan. Meron sigurong masamang nangyari sa hardin at may malungkot na karanasan doon si Camilla. Camilla, halimbawa merong isang batang lalaki na hindi marunong bumasa tapos nag-alok ka ng turuan siya pero siya ang nagagalit sa'yo. Sa palagay mo ba magagalit ka rin sa kanya? Si Colin ba ang tinutukoy mo? Oo, palagay ko wala siyang utang na loob. Bakit naman, Mary? Hindi ba tama lang nakwentuhan mo ng masasayang karanasan ng isang taong nararatay sa sakit? Oo, tama. Kaya pinili kong basahin para sa kanya ang paborito kong kwento. Ano bang storya noon? May isang prinsesa na gustong-gustong magkaanak. Hiniling niya sa Panginoon na bigyan siya ng isang malusog na batang lalaki. Mary, hindi ka na sana nagkwento. Ha? Sa nangyaring yon, naging malupit ka sa kanya. Hindi mo man sinasadya. Naging malupit ba ako? Hindi, may karamdaman siya. Kaya lang, tungkol sa isang ina at ang malusog niyang anak ang kinuwento mo sa Bakit kanya. wala rin naman akong ina ah? Pero mahilig pa rin ako sa mga kwento tungkol sa ina. Iba ang naging katayuan mo. Nagkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay kapiling ng iyong ina, pero si Colin hindi. Tungkol sa pag-aalok mong turuan siyang bumasa, hindi mo muna tinanong kung handa ba siyang matuto. Malaking awa ang naramdaman mo para sa iyong pinsan, di ba? Oo. Ang nararamdaman mong awa sa iyong kapwa ay nangangahulugan ng pagiging mas mataas mo sa kanya, lalo na kung hindi naaangkop ang pagpapakita mo ng awa. Hanggat nagpapakita ka ng awa, palagay ko, hindi ka nakakatulong sa kanya. Hindi ko yata maintindihan. Alisin mo ang iyong layunin na tulungan siya. Sa halip, magpakasaya ka sa piling niya. Mary! Mary! Oh, Deacon! Ano na naman bang iniisip mo, ha? Wala naman. Sandali, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Talaga? Kasi, kinuha ko yung larawan mo noong kasalan. Heto, tignan mo to. Salamat sa'yo. Ha? Tingnan mo yung babae, ang ganda-ganda niya. Ikaw naman, nagpipilit magmukhang dalaga? Inggit ka lang, Deacon. Larawan? Ha? Ano yun, Mary? Deacon, maaari bang ikaw na munang bahala sa hardin? May nakalimutan pala akong gawin. Para ka namang bago ng bago. Ano ba yun? Yun ang gagawin ko. Mag-iisip ko anong gagawin. Ha? Bakit
Bakit hindi mo na lang siya aliwin habang nag-aaral ka? Sa ganon, mahihikayat mo pa siyang matutong bumasa. Mabisa yung paraan, Mary. Tama, mga larawan. Magpapakita ako sa kanya ng mga larawan ng iba't ibang bagay. Pero wala naman yata ang camera dito sa mansyon. Isa pa, mahal ang magpakuha ng litrato. Akala ko pa naman may magagawa na ako ngayon. Patty! Kumusta ka na ba? Ang tagal natin hindi nagkita. Alam ko na! Huwag kang gumalaw! Diyan ka lang! Huwag kang kikilos! Ganito po ang tindig. Hindi po kayo iguguhit ko. Ito pong kabayo nyo. Naiintindihan niyo po? Ang kabayo. Huwag po kayo malikot. Robin, sandali lang. Iguguhit ko ang larawan mo. Huwag kang lumipad. Umaga, Colin. Inaantok pa ako, Mary. Sumikat na ang araw. Bumangon ka na. Tingnan mo, oh. Ang ganda ng pagkakaguhit ko ng larawan ng isang pusa, di ba? Huwag mo na akong lokohin. Alam ko gusto mo lang ako turuang bumasa. Wala akong balak turuan kang bumasa. Gusto ko lang sana makapaglaro sa'yo. Sinabi ko na sa'yo ayaw kong pinipilit ako. Huwag kang makulit. Pasensya ka na sa akin, Colin. Sige na, pakitingnan mo naman itong ginuhit ko. Ayoko. Akala mo siguro madali para sa akin gumuhit ng larawan, ano? Bakit? Sinabi ko ba sa'yo gumuhit ka ng larawan? Alis! Colin? Akala ko ba hindi mo kayang humawak ng aklat dahil napakabigat? Hindi mo napansin? Napakalakas ng pagkakatulak mo sa akin kanina. Hindi ka ba nagtataka doon? Makinig ka. Akala mo lang siguro hindi mo kaya, pero ang totoo noon, sinasabi mo lang sa sarili mong hindi mo kaya. Kaya talagang wala kang magagawa. Talagang hindi ko kaya. Kaya mo, Colin. Heto, tingnan mo itong larawan. Sige na, Colin. Ayokong tingnan ng larawan. Ano yan? Ano yun? Ito ang larawan ng isang babaeng ikinasal. Aba, narito ka, Mary. Oo, kuha ko yan sa may simbahan sa bayan. Ang ganda ng babae, no? Nakita mo rin ba ang magagandang bulaklak? Yan ang tanawin sa labas. Napakarami nga palang magaganda sa labas. Colin, kung tutuusin, kaya mo namang gumaling kung gusto mo. Makakalabas ka. Talaga, Mary? Sa palagay mo, may pag-asa pa akong gumaling? Oo, nasa sayo yun kung gusto mo. Di ako matutuwa ang daddy mo pag nangyari yun. Malabong mangyari yun. Galit sa akin si Daddy. Hindi yan totoo, Colin. Alam mo, pag natuto kang sumulat, magagawa mo siya ng liham. Bakit liham? Siyempre, para maikwento mo sa kanya kung gaano ka nakalakas. Sigurado ako matutuwa siya at magmamadaling umuwi. Mary, maaari mo ba akong turuang sumulat? Colin, sabay tayong mag-aaral. Sige, gusto ko na mag-aral, bumasa at sumulat. Yan ang gusto ko. Oo, sige. Pagsisikapan ko mag-aral na mabuti. Yan nga, ganyan, Colin. Mary, maaari bang hiramin ko muna sandali itong larawan mo? Ha? Aba, oo naman. Salamat, Mary. Alam mo, ngayon lang ako nakakita at nakahawak ng larawan. Ang saya ko. Kung gusto mo, sa'yo na lang yan. Ngayon, magsimula na tayo. Mary, pinatatawad mo na ba ako sa ginawa ko? Kalimutan mo na yon. May natutunan din naman ako sa nangyari. Hindi ka pala ganong kahina.